ito ay patungkol sa ang panitikan sa panahon ng Hapon, 1942 to 1945. Ang malungkot na pangyayari sa ating bansa ay nangyari noong Disyembre 8, 1941. Ginulantang ang bayan nang ibinalitang nagsimula na ang giyera. Napinid ang mga paralan at nasira ang mga paggawaan. Sinaklot ng kalungkutan at takot ang kapaligiran. Namahingang tuluyan ang panitikang Pilipino at Kastila sa panahon ng mga Hapon. Ngunit nagpatuloy ang pagsulat ng wikang Tagalog at Ingles. Nataglay nito ang Diwang Makabansa. Masasabing ilang akda lamang sa loob ng mahigpit na 3 taon ang naisulat mula noong 1941 to 1944. Ipinagamit ang wikang Pilipino sa mga paralan at wikang Ingles sa mga batang mag-aaral. Ngunit nagkaroon ng kautusan na ipinagbabawal ang pagturo sa mga bagay na may kinalaman sa demokrasya at Estados Unidos. Kung maituturing na may mabuting nagawa ang mga Hapon dito sa Pilipinas, iyon ay ang pagpapahalaga sa sariling wika natin. May mga kwentong naisulat sa panahon ng pananakop ng Hapon na isinulat sa wikang Ingles na pamana ng mga Amerikano. Nakilala sa larangan ng sanaysay sina Juan Cabreros Laya, Maria Luna Lopez at Maria Kilaw Katigbak. Si Laya ay simulat ng isang dula na batay sa nobelang Ingles na Native Soil or Sa Sariling Lupa. At doon nagtatapos ang ating aralin ngayong umagang ito. Salamat mga bata at pwede na kayong umuwi. Magandang araw sa lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay ipagpapatuloy ko lamang ang sinimulan ni Ginoong Ranis patungkol sa sulyap sa nakaraan. Sa bahaging pampanitikan, walang gaanong pag-unlad sa dulang Tagalog, ngunit may tuturing ang pagsasalin sa wikang sarili ng dulang banyaga tulad ng Cyrano de Bergerac ni Edmond Rostand na isinalin ni Francisco Soc Rodrigo o mas kilalang Soc ay isang pasimula ng tunay na pagkaunawa sa pamamaraang pandulaan. Pinangunahan ni na Francisco Rodrigo o mas kilalang Soc, Epifanio G. Matute at ilan pa ang pagsasalin sa wikang Tagalog ng mga dula sa wikang Ingles. Dahilan sa kahirapan ng buhay dulot ng digmaan, ang tao ay nahihilig sa panonood ng dula upang mapagkalibangan. Naitigil ang pagsasapelikula sa giyera kaya't ang malalakit maliliit na teatro ay nakilala at kinalugdan ng tao. Ang Dramatic Philippines na isang samahan ng mga mandudulang Pilipino ay itinatag ni Narciso Pimentel Jr. ni na Francisco Rodrigo o mas kilalang Soc, Alberto Canyo at iba pa. Sa pagkatatag nito, isa sa nakilala ang dula sa pula sa puti ni Francisco Soc Rodrigo na tunay na kinagigiliwan ng marami. Ang ilang dulang natanghal sa Metropolitan Theater at sa ilang tanghalan ay ang sumusunod. Ang palabas ni Suwan, Dahil sa Anak, Higante ng Patay, Sino Ba Kayo, at Libangan ng Mga Bayani, na pawang sinulat ni Julian Cruz Balmaceda. Bukod sa mga tula at sanaysay, ang maikling kathang Tagalog ay nakilala rin at napalathala sa liwayway at haligi. Ang Philippine Publication ay naglabas ng ang 25 pinakamabuting maikling kathang Pilipino ng 1943.
Ang ilan sa mga ito ay lupang tinubuan ni Narciso G. Reyes, uhaw na tigang na lupa ni Liwayway A. Arceo at lungsod. Lungsod at nayon at dagat-dagatan ni N.P.M. Gonzales. Sina Reyes at Gonzales ay dating manunulat sa Ingles na nakilala rin may kakayahan sa pagsulat sa wikang Tagalog. Sa mga nobelang naisulat sa wikang sarili noong panahon ng Hapon, nakilala ang mga sumusunod na akda. Dalisay ni Gervasio Santiago, Pamela ni Adriano P. Laudeco, at A.E. Litiaco, Tatlong Maria ni Jose Esperanza Cruz, Zenbida ni Adriano P. Laudeco, Ako'y Maghihintay ni Gervasio Santiago, at Lumubog ang Bituin ni Isedra Zaraga Castillo. At ngayon, dumako naman tayo sa ang pamamahala ng Hapong militar. Ano nga ba ang nangyari dito? Simulan natin. Noong ika-3 ng Enero, 1942, isang araw pagkatapos sakupin ng Maynila ni General Homa at ang kanyang tropa, lahat ng puok na nasa sakop ng Hapon ay nilagay sa pamamahalaang militar ng Hapon. Sinabi ni General Homa sa mga Pilipino na tapos na ang pagmamalakad ng mga Amerikano at sinabi ng kawani ng Commonwealth na ipagpatuloy ang gawain ng mga Pilipino. Binalaan din ang mga Pilipino na makiisa sa mga Hapon at ang isang Hapong mapatay ay katumbas ng 10 nilalang na Pilipino. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Shaira Hani Costarenisha at ngayon ay may tatalakayin tayong bagong aralin. Ito ay patungkol sa ang saguniang bansa at ang pamahalaang tagapagpalaganap ng Pilipinas. Sa panahong ito, ang mga Hapon ay umaasang masakop nila ang Pilipinas sa pag-asang matalo nila sa digmaan ang mga Amerikano. Si Premier Hideki Tojo ay isang Hapon na nagpahayag sa Japanese Diet or Batasang Pambansa noong ika-21 ng Enero. Ang pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas ay naganap sa pagitan ng 1,942 at 1,945 noong World War II. Nagsagawa ng paglabang herelya ang mga Pilipino laban sa mga Hapon hanggang 1,945. Nagpalaya ang Pilipinas mula sa kontrol ng mga Hapones ng mga pwersang alyad noong 1,944. Ang Pilipinas ay pinagkalooban ng ganap na kalayaan ng Estados Unidos noong 1,946 bilang orihinal na binuo noong Marso 1,942. Ang Hukbalahap ay magiging bahagi ng malawak na nagkakaisang frente na naglaban sa pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Ang orihinal na layunin na ito ay makikita sa pangalan nito, Hukbong Bayan Laban sa mga Hapon. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang mga chairman o tagapangulo at 6 na kasapi. Nangunguna na dito si Jose Bartolome Vargas o ang tagapangulo. Si Jose Bartolome Vargas ay isang politikong Pilipino. Siya ang nagsilbing chairman ng Philippine Executive Commission sa ilalim ng Hapon. Ang sumunod naman ay si Benigno Aquino Sr., ang isang komisyoner na panloob. Si Benigno Aquino Sr. ay isang Pilipinong politiko na naglingkod bilang speaker sa Asambleyang Pambansa ng ika-2 Republika ng Pilipinas mula 1943 hanggang 1944.
Siya ang nagsilbing komisyoner sa kagawarang panloob ng Philippine Executive Commission sa ilalim ng Hapon. Ang sumunod naman ay si Antonio de las Alas o ang komisyoner ng pananalapi. Si Antonio de las Alas ay naging presidente ng the Philippine Amateur Athletic Federation noong 1956 hanggang sa 1968 at naging presidente rin ng the Great Pacific Life Insurance Corporation. Ang ikaapat naman ay si Jose Laurel o ang isang komisyoner ng katarungan. Si Jose P. Laurel ay isang politiko, abogado at judge na nagsilbing presidente ng Japanese-occupied Second Philippine Republic. Ang panglima naman ay si Rafael Alunan o ang komisyoner ng pagsasaka at pangangalakal. Si Rafael Alunan III ay isang negosyanteng Pilipino at isang government officialis. Isa rin itong Tourism and Interior and Local Government Secretary ng Pilipinas dati. Ang pang-anim naman ay si Claro M. Recto o ang Commissioner ng Pagtuturo, Kalusugan at Kagalingang Bayan. Si Claro kilala bilang the Great Dissenter dahil sa kanyang pagtutol sa pulisiya ng foreigner sa iba't ibang presidente ng Pilipinas. Ang panghuli naman ay ang Commissioner ng Gawaing Bayan at Pahatiran na si Quentin Paredes. Si Quentin ay isang abogadong legislator at statesman. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay ang pambansang pamahalaan ng Pilipinas. Pinamamahalaan ito bilang isang unitaryong estado sa ilalim ng sistemang presidensyal, kinakatawan at demokratiko at isang republikang konstitusyonal kung saan ang Pangulo ang nagsisilbing kapwang puno ng estado at puno ng pamahalaan ng bansa sa loob ng isang sistemang multipartidista. Ang kapangyarihan ng tagapagpalaganap ay binibigay sa pamumuno ng Pangulo. Ang kapangyarihan sa taga-hukom ay binibigay sa mga korte kung saan ang kataas-taasang hukuman ng Pilipinas ang pinakamataas na katawang panghukom ng bansa. Sunod na paksa ay patungkol sa kalibapi, kautosang tagapagpaganap. Ito ay ipagpapatuloy ng kasunod kong tagapag-ulat. At yun lang po ang aking ulat sa aralin na to. At sa susunod na aralin ay ipagpapatuloy ng aking kasamahan sa grupong ito. At yun lang po at maraming salamat. Good evening everyone. So, ito talakay natin ngayon ay ang kabuhayan sa panahon ng Hapon. Ilan sa mahalagang layunin nito ay ang madaling matatag at pagbabagong tatag sa Pilipinas. Pangalawa, pagsulong sa mga tao sa kultura at mabuting asal at pangkaluluwa. Pangatlo, makikipagtulungan sa mga Hapon. Pang-apat, makikipag-ugnayan sa mga simulain ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. So, ang mga kabuhayan daw sa mga Hapon ay panahon sa mga Hapon. So, ito ay ang lumasap ang mga Pilipino ang gutom ng 3 taong pananakop ng mga Hapon. So, kanang dira daw gipang gutom ang mga Pilipino sa 3 ka tuig sa pagsakop sa Pilipinas ay sa Hapon. Gipangkuha dayon sa mga Hapon ng mga harvest sa bukid o apil na ang kwarta sa bangko. Dayon, ang mga babae or ang bata gipang trabaho sa Hapon, gihimo na sila murabi og alipin o uban pod ang mga magsasaka dili gusto magtanim kay walay ikahatag nga suhol. Isag daghan og kwarta ang mga Hapon. So, naaman gihapon ginahatag ang mga Hapon nga kwarta pero gamay ra jud kaayo lugi kayo ang ga trabaho. So
ang wikang Hapon ay ituturo sa mga tao ng mga guro at kawani ng pamahalaan ay tinuruan ng bumasa. So, sa una ng panahon, gitudloan ang mga Pilipino og salitang Hapon. Apil pod ang basic writing sa Hapon. Ang mga maestra nga mga Pilipino kay gitudloan og nipunggo na tinatawag na hiragana. So, at yun lang po. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa gawain ng mga gerilya. Noong unang panahon, ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo na hindi nabihag matapos bumagsak ang Corregidor at yaong mga tumakas sa Death March ay nagsasama at bumuo ng unit ng mga gerilya. Nakakuha sila ng mga tagasunod o mga kasapi sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sila ay dumanas ng gutom, hirap, ang mga panganib at kamatayan upang mapalaya ang inang bayan. Ang mga gerila ay nakipaglaban sa mga Hapon, subalit nananatiling nakipagtulungan sa mga sundalong Amerikano. Nabatid ng daigdig ang kagitingan at kabayanihan ng mga Pilipino. Ang kanilang layunin ay palayain ang Pilipinas sa madaling panahon at iwasan ang pagkasawi ng maraming buhay. Kakaunti ang kanilang armas, subalit sila'y gumawa ng kanilang mga sandata. Gumamit sila ng mga itak, pana, palaso, paltik at iba pang kagamitan sa bahay. Sila ay nagmasid ng lihim sa mga gawain ng Hapon at sinira ang mga imbakan ng pagkain at armas ng mga Hapon. Ang mga gerila ay tumanggap at nagpadala ng balita kay General MacArthur ukol sa nangyayari sa bansa. Ang mga gerila ay naging matagumpay dahil tinulungan sila ng taong bayan. Sila ay palihim na binigyan ng pagkain, damit, gamot at salapi ng taong bayan. Dahil sa mga gerilya, naantala ang mga plano ng hukbong Hapon para sa Pilipinas. Ang ating sunod na tatalakayin ay tungkol sa muling pagsakop sa Maynila. Pati Maynila ay nadamay sa pamiminsala ng mga Hapon. Noong ika-3 ng Pebrero, 1945, pinasok ng mga Amerikano ang lungsod. Ang mga taga-Maynila ay naglabasan sa kanilang mga tahanan at sinalubong ang mga sundalong Amerikano. Sila ay umiyak at sumigaw sa kaligayahan. Ang mga sundalong Amerikano ay nagtuloy sa pamantasan ng Santo Tomas upang palayain ang mga naninirahan doon. Noong gabing iyon, ang labanan ay nagkainitan sa daang Espanya. Nang sumunod na araw, ang mga Hapon ay umurong sa kabila ng Ilog Pasig. Habang nasa daan ay sinunog ng mga Hapon ang mga bahay at pinagpapatay ang mga taong nakasalubong nila sa daan. Nagpatuloy ang labanan sa mga lansangan ng Maynila sa loob ng 3 linggo. Natapos ang labanan noong ika-23 ng Pebrero, 1945. Muling nasakop ng mga Amerikano ang lungsod noong ika-27 ng Pebrero, 1945. Muling naitatag ang pamahalaang Commonwealth sa Maynila. Subalit ang Maynila ay sinunog at nawasak sa pagsakop na muli ng mga Amerikano. Sinalakay ng mga Amerikano ang lahat ng dako ng Pilipinas at sila ay nagwagi. Noong ika-5 ng Hulyo 1945, ang buong kapuluan ay napalaya na. At dito lang po nagtatapos ang aking pagpapahayag. Maraming salamat. Araw sa lahat. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang mga katangian ng maikling katha sa panahon ng Hapon. Napakahalaga ng mga katangian ng maikling katha sa panahon ng Hapon dahil upang maunawaan ang kanilang kultura at panitikan. Una, ang maikling katha ay may umpisa nagpapahayag ng paksa. Ito ay naglalaman ng diretsong pahayag o mensahe o nais iparating ng may akda. Pangalawa, ito ay nagsasalaysay ng madudulang pangyayari sa pamamagitan ng mga pangyayari sa kwento. Ipinapakita nito ang mga aral, damdamin,
at karanasan na may kahalagahan sa mambabasa. Pangatlo, walang balangkas ang kwento. Ito ay nagbibigay kalayaan sa may akda na likhain ang kwento ng malaya. Nagre-resulta sa isang likas at organikong pagkakabuo ng kwento. Pang-apat, ang paksa ng maikling katha ay nauukol sa iba't ibang karanasan sa buhay ng tao. Ito ay naglalaban ng mga kwento na nagpapakita ng pagsubok, tagumpay at pakikibaka ng mga tauhan na maaaring makarelate ang mambabasa. Tuli, gumagamit ng payak na pangungusap kaya madaling maunawaan. Sa pamamagitan simpleng pagpapahayag, mas napapadali ang pag-unawa at pagtanggap ng mga mambabasa sa mensahe ng kwento. Sa mga ganitong paraan, ang maikling katha sa panahon ng Hapon ay naglalarawan ng kanilang kultura at panitikan sa pamamagitan ng puno ng aral at damdamin. Magandang araw, ako nga po pala si Iwin Kailan at sa section 2G. Ang tatalakayan natin ngayon ay patungkol sa ating politikang Pilipino. So sa politikan ng Pilipino ay pinapakita na sa panahon ng kaligayahan, maaaring lumitaw ang malalim na kaisipan ng pangapi, kahirapan at pagigil sa taong nasa kritikal na kaligayan. So sa panahon ng Hapon ay meron tayong 3 tao na gumagawa ng politikan noon. Sila ay si Francisco Baltasar, si Rizal at si Marcelo H. del Pilar. So sa panahon ito ay dahil sa kanila ay nadudulot din ng mga manunulat ngayon ay matatag na haligi sa ating politikang Pilipino. Tumungo naman tayo sa Andula. Naging popular ang libangan ng mga tao ang panonood ng dula, kung saan matatanghal ang malaki at maliit na teatro ng dula sa isang yugto na maikli. So ang dula ay tulad ng nakikita natin sa teatro or sa soap opera na nakikita talaga sa hindi katulad ng nasa TV lamang. So sa dula ay karaniwan itong naglarawan sa buhay ng tao, buhay ng Pilipino or buhay ng lungsod o ngayon at karaniwang ugali ng mga Pilipino. So yan ang mga sa dula. Tumungo naman tayo sa mga tulang na malasak. So sa panahon ng Hapon, naging kilala ang ilang anyo ng tula. Ang una ay ang haiku. Ang haiku ay isang uri ng tula na binubuo ng 17 pantig at inahati ito sa 3 taludtod. So ay pinupuri dahil sa kabisaan at lalim ng kahulugan nito. So ang sunod naman ay ang tanaga. Ang tanaga naman ay isang uri ng tula na binubuo ng 4 na taludtod at may 7 pantig ng bawat taludtod. Kilala ito sa maikli ngunit limitado nitong istruktura. Ang sunod naman ay ang singkian. Ang singkian naman ay sumusunod sa tiyak na porma sa kaniyang 5 taludtod kung saan iba't ibang bahagi ng pananalita ang ginagamit upang lumikha ng tatanging anyo ng tula. So, ang mga pagsang na ito ay nagpapakita ng yaman at kultura at politika ng Pilipinas sa iba't ibang panahon na nagpakita ng galing at tatagan ng mga manunulat at artistang Pilipino. At dyan lang po natatapos. Maraming salamat. So, magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Rose Ann Alemania from BEd 2G. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang katangian ng tula. Ano nga ba ang tula? Ang tula ay isang anyo na panitikan na papayag ng damdamin ng isang tao sa pamamagitan ng malikhaing paraan. Ang tula ay binubuo ng mga taludtod at saknong. Ang taludtod ay isang linya ng mga taludtod. Tula ay maraming bahagi ng mga kaisipan, tulong ng malikhaing paggamit ng salita. Ngayon, tumungo naman tayo sa nobela. Ano nga ba ang nobela? Ang nobela ay isang mahabang katang-isip sa panitikan na karaniwang tumatalakay sa pangyayari at lugar na pawang katang-isip lamang sa pamagitan ng salita at paglarawan. Ang may akda
ay naglalahad ng kwento na salamin sa mga aral, damdamin at karanasan ng mga tao. Ano ang mga uri ng tula? Una, kasaysayan. Binibigyang diin ang kasaysayan o pangyayari na nakalipas o naganap na at ito'y uri ng nobela na humahango ng material sa mga pangyayaring naganap na sa kasaysayan ng isang bansa. Halimbawa, Anino ng Kahapon ni Francesco Laksamana. Dalawa, ang nobelang romansa. Ang nobelang romansa ay pumupukaw sa emosyon at nagdala sa kanila sa ibang mundo, puno ng mga sari-saring kwento ng pag-ibig. Interesante na sikaping alamin o intindihin bakit nga ba nagdudulot ito ng mga reaksyon ito. Pusong Walang Pag-ibig ni Roman J. Reyes. Ang pangatlo ay ang nobelang masining. Ang nobelang masining ay isang uri ng pantikang Pilipino na kilala sa paggamit ng makulay at malikhaing wika, pamamahayag at imahe upang likhain ang isang malalim at masining na karanasan. Ito ay kadalasan nalalaman ng tema tungkol sa kultura, lipunan at pagkabansa. Halimbawa, Noli Me Tangere at El Bosforismo na akda ni Jose Rizal. Pang-apat, nobelang banghay. Isang akdang nasa pagkakabalangkas o pagkakasunod ng mga pangyayari na ikawiwili ng mga mababasa. Binibigyan diin ang forma o estilo ng pagkakalahad ng kwento. Halimbawa, Luhan ng Buwaya ni Amado V. Hernandez ay ang nobelang layunin. Ang layunin nito ay magmulat at mag-udyok ng kamalayan sa mga mahalagang isyu sa lipunan at politiko. Ang karaniwang binubuo ng mga karakter at sitwasyon na sumusuporta sa pangunahin ng layunin ito. Halimbawa, Banaag at Sikli na niluluhati ni Bautista. Ang anim, nobelang tauhan. Ito ay isang uri ng kwento na nagbigay diin sa pag-unawa at pagbuo ng mga karakter sa pamamagitan ng kanilang mga damdamin, kilos at karanasan. Halimbawa, Teacher ni Liway. Pang-pito ay nobelang pagbabago. Karaniwang nilalabas sa nobelang ito ang mga personal na paglalakbay, pag-aaral, pag-usbong ng mga karakter. Halimbawa, Bata-Bata, Paano Ginawa ni Luwalhati. So, tatalakayin ko po ngayon ng mga manglalaga, mahahalagang pangyayari at kaalaman. So, number 1, December 8, 1941, simula ng ikalawang digmaan, pandaigdig at pagbomba sa Pearl Harbor, Hawaii. So, sa December 8, 1941, nagsugod ang pagdigma, muna yung ikaduhang digmaan sa tanan pandaigdig o pagbomba sa Pearl Harbor, Hawaii. So, number 2 is December 26, 1941, muna ang ipinahayag ni MacArthur na Open City ang Manila. So number 8 is December 30, 1941. Mani ang nanumpa si Manuel L. Quezon bilang Pangulo ng Pilipinas sa Malintat Tunil. Enero 3, 1942. Mani number 4. Enero 3, 1942. Simula ng pananakop ng mga Hapones sa ilalim na Royal Hadikit Tozo. Mani sa Enero 3, 1942 nang nanakop bitaw ang mga Hapones dito sa ilalim sa Rainier. So, number 5 is Douglas MacArthur. Siya ang bayani ng ikalawang digmaan, pandaigdig at nagsasabi ng katagang I shall return. Muna siya si Douglas MacArthur. So, number 6 is Manila Symbosya. Ang pahayagang tanging nalalata sa panahon ng Hapon. Si Manila Symbosya. Number 6 is Iligtas Mo Ako ni Narciso Asosyo. Unang kwento ng liwayway ng liberasyon. So, number 8 is napipi at natigil ang panitikan at ipinasara ang mga halimbawa. So, this number 8 is napipi at natigil. Marag na puyo ang mga panitikan at nasirado ang mga palimbagan. So, number 9, tatlong pinakamahusay na kwento sa panahon ng Hapon. So, muna ang kinaunhan is Lupang Tinubuan ni Narciso Reyes. O ikaduha, Uhaw ang Tigang na Lupa ni Liwayway Arceo. So, panglas is Lunsod na yun at Dagat-dagatan ni NBM Gonzales. So, monto siya ang mga mahalagang pangyayari at kaalaman. Siyam to siya kabuok. So, napatay tatalakayin na 4 mga anyo ng panitikan kinagiliwan noong panahon ng Hapon. Number 1, tula. So, pamilyar ng taning mga tula.
So kadalasan ato naman ni magamit while nata sa eskwelahan. So ang pangalawa ay maikling kwento. Kaning maikling kwento ay ginamit ang kuan ra, direct to the point ra nga kwento ng mga mahalagang pangyayari ra, dili na to mga kuan jud sa tagsa ang mga tauhan sa kwento, dili na to mga kuan, direct to the point na mara ra siya gi-summarize ang taga sa kwento. So number 3 is sanaysay. So number 3 is sanaysay. Ang sanaysay ay isang uri ng pagsulat na naglalaman ng personal na opinion, karanasan at obserbasyon ng isang tao tungkol sa isang tiyak na paksa. Ito ay karaniwang binubuo ng isang simula, gitna at wakas na nagpaliwanag at nagpapahayag ng mga ideya o saloobin ng may akda. Ang mga sanaysay ay maaaring tungkol sa anumang bagay mula sa personal na buhay, politika, kultura at iba pa. Karaniwang layunin nito ay magbigay liwanag, magpaliwanag, magpahayag ng opinion o magbigay ng inspirasyon sa mga mambabasa. So ang pang-apat is ang Pangulong Tudling. Ang Pangulong Tudling ay isang maikling pangungusap o ideya na naglalaman ng pangunahing punto o ideya ng isang sanaysay. Ito ay nagbibigay diin sa pangunahing paksa o layunin ng sanaysay at nagbibigay ng gabay sa mambabasa tungkol sa ano ang asahan niyang matutunan o maintindihan sa pagbasa ng teksto. Sa madaling salita, ito ay pinakamahalagang bahagi ng sanaysay na naglalaman ng pangunahing ideya o mensahe. Yun lang po. Magandang araw sa lahat, pati na din sa guro na si Sir Sean. Ang aking topic ay ang dalawang estilo ng pagsulat. Number 1 is free verse, so malayang taluturan, tulang walang sukat at tugma. So number 2 is flashback, pagunita sa nakaraang pangyayari. At mga katangian ng tulang Tagalog. Number 1, sentimental at maligoy. Number 2, tungkol sa palasitaan. Number 3, kulang sa orihinalidad. At pang-apat, walang malalim na filosofiya. So ano ang free verse? Ang free verse ay isang uri ng tula na walang particular na sukat o tugma o pattern. Hindi ito sumusunod sa mga tradisyonal na tuntunin ng metrical na pantig or rhyme scheme. So dito naman tayo sa ano ang flashback. Ang flashback ay isang technique sa naratibo na kung saan ang kwento ay bumabalik sa mga nakaraang pangyayari. So, dito naman tayo sa ano ang sentimental at maligoy. Sentimental ay tumutukoy sa isang estilo o tono na malabis o labis na nagbibigay din sa damdamin at emosyon. At sa maligoy naman, sa kabilang banda ay tumutukoy sa isang paraan ng pagpapahayag na hindi diretso at madalas ay maraming paligoy-ligoy. At dito naman sa ano ang tungkol sa palasitaan, ang palasitaan ay tumutukoy sa agham o pag-aaral ng mga palatandaan at simbolo at kung paano ginagamit at ipinapakahulugan ng mga ito. Sa Ingles, ito ay kilala bilang semiotics. Ang semiotics ay isang larangan na nag-aaral ng iba't ibang uri ng sinyas, palatandaan o simbolo at ang kanilang mga kahulugan at epekto sa komunikasyon. Dito naman sa ano ang kulang ano ang kulang sa orihinalidad. Ang pagiging kulang sa orihinalidad ay tumutukoy sa kakulangan ng pagiging bago, malikhain o natatangi. Ang isang bagay na kulang sa orihinalidad ay maaaring makitaan ng mga sumusunod. Number 1, pagiging panggagaya. Number 2, pag-uulit. Number 3, kawalan ng pagkamalikhain. So dito naman sa ano ang walang malalim na filosofiya. Ang walang malalim na filosofiya ay tumutukoy sa mga ideya, pahayag o diskurso
na hindi naglalaman ng malalim na pag-iisip, pagsusuri o pangangatwiran. Narito ang ilang mga katangian ng mga bagay na itinuturing na walang malalim na filosofiya. Number 1, superficial na pagtingin, simplistikong pagpapaliwanag. Number 3, kawalan ng critical na pagsusuri. At pang-apat, pag-iwas ng malalim na isyu. At yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw. So, ito po yung aking report ay mga uri ng libangan pagkatapos ng liberasyon. So, pinakauna ay pelikula. Pelikula ay silent movies, tampok si Charlie Chaplin o si Nepomuceno, ama ng pelikulang Pilipino. Ang Punyal ng Ginto, gawa ng Malayan Studios. Unang pelikulang Tagalog. Sa dalawa naman ay stage show. So, stage show is drama or musical. Dito naman sa stage show. Sa stage show ay dito nila dito nag-acting yung mga actor, like mga doon sila nag-drama, musical. Doon sila sa stage show yung mga actor, like yun. Sa pangatlo naman ay Budali. Budali ay awit, tugtog at sayaw. Dito naman sa Budali ay mga example nito ay yung comedy, musical. Magkapareho lang sila dito sa stage show. Pero dito naman sa Budali ay like mga awit, tugtog, sayaw at mga musical like comedy. Itong tatlong to ang mga uri ng libangan pagkatapos ng liberasyon. At yun lang po. Maraming salamat.